guys, welcome dito sa Rizal Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. Strength and reverse. The moon in reverse. Parang napang hinaan ka or humina yung katawan mo o parang nawalan ka ng strength. Parang tumamlay ka o napanghinaan ka ng loob o parang nawalan ka ng lakas, nawalan ka ng strength dahil sa nalaman mo, meron kang nalaman. Mayroon kang nalaman. Ano yung nalaman mo na yan? The Empress. Napupunta na ako gagawa. Ano kayo magsalit ka? So, ay. Walang Diyo. Tungkol sa The Empress na to. Na ano? Na pwedeng kasado siya, na pwedeng may partner na siya, na pwedeng stricto yung kanyang religion, no? O bawal sa religion nila, yung sa religion nila or sa kanilang pamahiin, sa kanilang lahi, yung relationship ninyo, pwedeng gano'n na, pwedeng gano'n. Or sinusunod niya yung kanyang religion o yung family niya, yung angkan niya. Ganon. Kung ano yung dinidikta sa kanya, kung ano yung sinasabi sa kanya ng angkan niya, ng family niya, sinusunod niya. O ng community niya, ng pwede ding sa community ng mga tao. Kung ano yung sinusunod ng mga tao na kung ano yung alam niyo yung may batayan kasi ang mga tao na ito yung tama, ito yung mali, ganun. Pero hindi lahat ng batayan ng mga tao na kinreate o ginawa lang din ng tao ay tama o mali. Depende pa rin. Meron kasi minsan na nang-influensya lang ba? Ganun. Or may influence kaya or kaya ay magaling mag-insist na kanyang thoughts or idea or yung kanyang paniniwala, ganun. Na yun na yung pinaniwalaan ng mga tao. Katulad sa isang environment na kunwari ay normal na yung sa kanila yung magsiraan. So para sa kanila hindi yun big deal. Hindi yun big deal. Hindi yun masama, no? Kasi common na. Sanay na sila na naninira. Para sa kanila, normal na yun. Parang baliwala na lang sa kanila yun. O yung gagawa ng scheme, pwedeng ganon. So, depende pa rin sa environment, sa community, sa mga paniniwala ng tao na yan. Meron nga sa ibang bansa yung paniniwala nila is toxic eh. Yeah, very toxic. Yung kanilang mga sinusunod. Kunwari, pag mataba ka doon, i-criticize ka. Ibubully ka. Parang common na yun doon. Hindi nila sinasawayin doon. Para bang naging kasanayan na ng mga tao doon.
May mga ganun eh. So, pwede din na sinusunod ng person mo kung ano yung standard ng iba. Pwede din ganun. No? Pero, this is someone na ano eh, attractive. Babae man or lalaki yung person mo, attractive tong person mo. And, disturbo kang dalawa. Tigil, klaro, tigil. Tigil. Lumabas na kayo, labas na. Kayo, disturbo. Dali na. Labas na, Jibaki. Jibaki, ikaw leader. Dali mo. Dali. Okay na dalawa. Parang marriage material tong person mo na to. Yung Empress na to eh. The Empress. Or itong person mo sumusunod sa rules, sa patakaran. Pwedeng sa patakaran ng pamilya niya, sa rules ng pamilya niya, sa rules ng simbahan nila, sa rules ng lugar nila. Ganon. Ganon ba? Na yun ang naging blockage, no? Para hindi kayo ma-unite. Yun ang blockage, yun ang humahadlang, no? Sa inyo, yun ang hadlang. Kung kaya parang nanamlay ka, napanghinaan ka, parang nawalan ka ng strength sa nalaman mo. Ayan. Maybe your person is creative then, and brave. Positive naman to kasi color is positive, brave, and so attractive, so charming, ganon, intuitive. Para bang halos lahat na sa kanya na. Para bang kung babae, maladyosa yung kanyang muka. Pwedeng ganon. Or kung lalaki ay yung opposite nun. Yung ano nun, yung kung sa lalaki, anong tawag doon? Bakit naman kung tawagin God? Or maladyos. Pwede na din maladyos yung kanyang mukha. Pag babae, maladyosa lang. Parang gano'n. Pag lalaki na naman ay pwede siguro maladyos yung mukha. Basta so attractive siya. Gano'n. Ano yung darating siya? Two of Wands. Nasa malayo yung tao na yan. May distance sa inyong dalawa. O pwede din na, ano ba ito ang darating sa'yo kung person to galing sa malayo? O nasa malayo yung tao na yan. Person ba ito ang darating sa'yo na Two of Wands? Person yan. Person yan. Para siya nakatali. Nakatali. Nung tiningnan ko yung kay Joros na yun, kasi gusto ko din makatulong kahit paano ba. Dapat tulungan lang, hindi nasiraan kasi dapat kung intensyon mong tumulong, ay may mga tao din tutulong yan, lalo na laman sa buong bansa, di ba? So, concerned din naman yung ibang tao like me, di ba? May mga vlogger kasi na gusto nila sila yung bida. Sila yung hindi intensyon nila yung tumulong, kundi yung sila yung yung magaling daw na makaturo. Hindi ganun yung intention ko dun eh. Kundi makatulong din para matunto nila kahit kalansay na lang ba nung ni Joros Flores na yun. Kasi kawawa naman eh. Para kahit kalansay na lang, di ba, malibing. Pero actually, sinindan ko ng angel yun doon. May ginawa ako na para pakawalan. Yun doon nga sa yung mga kaluluwa doon sa na nalunod na bangka. Pinakawalan ko yung mga kaluluwa doon kaya hindi na sila nagmumulto. Kasi
Basta, bakit ko nagagawa yun, hindi ko na kailangan sabihin sa inyo. Basta, I can do that sa pamamaraan ko lang. Hindi naman sana magmamayabang ako. Basta, kumbaga tulong ko na lang din yun. Kasi, may kakayanan naman ako na tulungan, no? Yung ganun. Pero, sinindan ko na yun dun para makawala yun dun sa parang may butas daw dun eh. May butas guys, yung parang maano yung tubig, bisa ano ko. Yung parang nagsasalubong yung tubig. Doon makikita yung nagsasalubong yung tubig na siguro may hole ata doon eh. Nandun na parang pinupush pa ilalim yung tubig. Doon, sa ilalim noon, baka may butas doon sa ilalim. Oh. Para pakawala ng elemento. Kasi kung hindi pakawalan yun, yung katawan, kahit buto na lang, ay hindi talaga makikita yun. Lalo kung siksik dun sa loob. Kailan pa yun? Sa araw ata. Ganyan, nakatali. Para siya nakatali. Ewan ko lang kung sa kahoy o kung saan man ha. Parang sa kahoy ata nakatali. Ganun. Basta nakatali siya o nakasabit. Ganun. Ganun yung nakuha ko dun eh. Kasi meron talaga elemento, lumalabas lang. May elementong kumuha sa kanya. Yun na yun siguro yung humila sa kanya. Kasi gusto ng elemento na yun na may partner siya. Yun ang lumalabas dun sa, nung tiningnan ko yung energy niya. Kung ano ba talaga, yun nangyari. Yung, kinuhaan ko na talaga ng energy. Pero yung iba na yun na, tinanong ko lang yun sa God. Sa God ako mismo nagtanong na, kung saan ba na makita. Doon sa parang, nagsasalubong yung tubig. So, parang, pinupush pa baba yung tubig. Siguro, yung parang, kung nakita nyo, parang umikot-ikot. Yung tubig, parang doon yun makikita na parang pinupush pababa sa ganun. Ibig sabihin may hole doon para may sumisip-sip sa ilalim. Basta ganun yun. Ay, minamasama mo ng iba ay gusto nila sila yung bida, ibang vlogger. Ayaw nila, parang yung intention nila hindi yung pagtulong eh. Ang gusto nila sila yung ano eh, magaling. Hindi yung pagtulong. Hindi dapat ganun. Dapat nagtutulungan. Kung talagang gusto nilang magtulungan, hindi na. Mahirap talaga yung taong inggit at alam yung gusto nila ay yun sila yung alam niyo nakipag-compete, nakipag-challenge. Ako kasi hindi ako ganun eh. Ayaw ko ng ganun. Hindi ko naman kailangan maging ganun eh. Ay, nako. Well, pero, ayan guys. Ganun ang pagtulong. Hindi mo naman kailangan magpasikat eh. Hindi kailangan na makipag-compete para nako. Ay, nako. The Hanged Man. Para bang nakatali ito kasi parang may humahad lang, may pumipigil. Dito sa person mo na to, ayan o. Dito. Pinipigilan siya. Oh. Kung gaano ka-determined yung person mo, gano'n din ka-determined. Kapursigido. Yung pumipigil sa kanya. Maring hindi to tao yung pumipigil sa kanya. Demonyo siguro. Ngayon ka na naman. Susunod na may isang ingay na naman kayong dalawa. Pabilib ka. Ano yung pumipigil sa person mo na yan? Determinado din na itali, para maging stagnant, no? Para hindi siya makapag-take ng action sa'yo. Para manatiling hindi siya makapag-take ng action sa'yo. Para manatiling hindi kanya ma-pursue, hindi kanya ma-contact, hindi kanya mapuntahan. Ano itong pumipigil sa person mo na yan? O hadlang dyan? Tao ba yan? Hindi yung tao eh. Yun ang nasisenso siya kanina, hindi yung tao. Ano yan, devil? Hindi. Elemento ba yung pumipigil sa person mo dyan? Elemento.
Iba yung devil sa elemento. Magkaiba yun. Nature spirits ng elementals eh. Ayan. See? Elemento din, di ba? Ipal din talaga yung mga elemento. Kasi ay nako guys, yung ibang elemento like windy, ginagamit ng iba yan, no? Para i-harm yung kapwa nila. At sa vlog nila, inutusan nila na parusahan daw. Hatulan, buti sana kung karapat-dapat na parusahan yung pinapaatake nila sa mga dwindi nilang kaibigan nila. Pero yung iba ay yung meron na pinagdadaanan dahil merong mga destiny, merong nakatakda, ipaatake pa nila sa dwindi nila. Kaya umiiral yung inggit nila, yung insecurities nila. Dahil lang sa inggit. Gusto makipag-compete. Ay nako, mga tao. Yan ang mga salbahe. Yung instead na maawa, totoong maawa sa kapwa nila, hindi. Parang iba yung intention eh. Parang nagwe-wear pa ng false mask. Kukunwari lang yung awa-awa. Kunwari, parang ganun ba? Tama ba? Ganun ba yun? Ganun na nga. Yung mga ganun tao. Ay, naku. Actually, kung may mga nagtutulungan, no, para matulungan yung isang tao na yung mga ganong situation, dapat magpasalamat pa para pag nagtutulungan, mas madaling makita. Hindi mas madaling makita, hindi na, nako. Ay, nako. So, ano pa? Ano pa ang darating sa'yo? Ay, ano to? Stability, magiging partner mo, mapapangasawa mo, may security na, stable ka na, sa love life, sa buhay. Ito ba yun yung darating sa yung Two of Wands na yan? Tingnan natin. Siya nga. Kasi, magiging outspoken yan eh. Magiging matapang yan. Kasi gusto niya yung buhay na puno ng love. Alam niyo, love is everywhere. Parang ganun. Kasi, yun ang parang gustong-gusto niyang buhay. You know, nais yung buhay na masaya siya, in love siya, happy siya, contented siya, stable siya, komportable siya. Magiging positive din to and maging brave. Like a rooster, you know, roosters are brave. Yan yung isa sa mga animals na matapang, ganun, and courageous. Kaya karamihan sa mga roosters ay mga heroic kasi matatapang sila. Alam yun, parang mga hero. Hilig mag-save kasi matapang, mga courageous ang mga rooster. At ano yung mga rooster? Maawain. May mga rooster na maawain. Mga ganun. Rooster sign. Yan. Sana ako doon. Kaya pag ako naawa, hindi fake. Totoo yun. Hindi lang ako maawa sa evil. Pero minsan nga pagka nagbago, pag nakita ko pang nagbago at tunay na nagbago, naging mabuting tao, gumagana din yung loob ko. Parang nawala na din yung yung alam niyo yung coldness na naramdaman, ganun. Maawa ka din kung may pinagdadaanan sa buhay ng ibang tao. Kahit minsan pa yung kahit minsan ay masama, no? O selfish, or kung ano pang ugali.
Ayan naman, nag-ingay ka na naman. Umalis ka dyan. Shh! Huwag ka dyan. Listen! Matigas ay ulo dyan. Ano pa? Um, at yung mga rooster, mga ano yung mga, kung na-notice nyo, palabigay, giving, ganun, yung mga rooster. Matapang nga lang. Diyan ka prank ka, guys. Kung ma-notice nyo. Prank ka. Tapang. Lalo na magsalita, no? Ng totoo, matapang talaga rooster. Magsalita ng totoo. Yung iba daw, madaldal pa nga eh. Ganun. Mahilig din daw kumanta. Pero yung iba, not all. Kasi yung rooster, di ba, tumatalakok pag umaga. Baka rooster sign yung person mo. Or rooster or goat. Meron yung year of the goat, di ba? Ang alam ko meron. Meron. Meron na. Pero sheep naman yun dito. Pero parang goat na din yan. Yung sheep ay klase ng, ano yun, goat. Isang klase ng goat. Ano yung feeling sa'yo ni Two of Wands na yun? Sa malayo to guys, person mo na yan. Dinidesire niya o gusto niya magkabati kayo. Na mawala na yung conflict between the two of you. Na magkaayos na kayo. Na mawala na yung mga humaharang, humadlang. No? Yun ang sinisigaw ng puso niyo. Mawala na yung mga humaharang, humadlang between the two of you so that you will be together. Ano pang feelings ni Two of Wands na yan sa'yo? Oh. So, driven na i-message ka, napuntahan ka, o i-message ka, either siya o kontakin ka, patawag mo na pa-message, or pwedeng yung puntahan ka. Oh, talagang, alam yun, aggressive siya. And gusto niya makapag send sa'yo agad ng message, yung mapuntahan ka agad, yung gano'n, parang nagkukumahog, parang nagmamadali. Nandun yung excitement niya na i-message ka, puntahan ka. May humarang lang eh. Eh, hindi yan tao. Elemento. Ano yung ini-embody mo energy? The Father. You are strong, like a father. You are grounded, stable. Parang pundasyon ng tahanan. Parang ganun ba? More on masculine. Ganon yung energy mo kasi the father. Babae o lalaki ka man ha. Kasi collective ito guys. And you are brave. No? Maring protective ka din. Like a father na protective sa kanyang family. Di ba? Babae o lalaki ka. Parang more on masculine. Full of strength. Matibay. Wala kita yung mga trump dito. Matibay. Buong loob mo. Malakas ang loob mo. May layon kasi dyan. Or pwede din na you are connected sa God, the Father. Actually, yung strength dito ay pwedeng hindi naman may yung full of strength. Dahil strength in reversion dyan. Pwedeng ano ka lang, matibay, no? Yung pagkatao mo.
o kaya ay strong yung personality mo. Pero dahil lang sa ano, kumbaga ito yung in-embody mo energy. Ito yung dinadanas mo ngayon eh. Experience mo ngayon eh. Dahil sa nalaman mo. Okay. Diyan ka lang. Mag-ingay lang kayo dito. Ano pa ang in-embody mo energy? Ganun guys, very passionate, very brave, confident. Bukas yung third eye mo. You are connected. Pag nagpe-pray ka, pwede din na connected ka sa God, no? Pag nagpe-pray ka, na nadidinig ba yung prayers mo ba? Pwedeng ganun din, no? Kasi merong number 5 and the Father, pwede din sumisimbolo ng God the Father. Na pag nakipag-communicate ka through prayers sa God, ay naririnig yun, no? Yung mga prayers mo, ganun. You're confident eh. Confident and energetic, active, self-assured. Yun nga lang dito kasi dahil sa nalaman mo yan, kaya parang nawalan ka ng strength. Nanghina ka ba? Parang ganun. Dahil sa nalaman mo. Pero yan ang iyong energy o personality. So ano pa ang iniisip ngayon ng person mo na to na 2 of Wands na gagawin yung gagawin niya towards you. Ano kaya ang talagang maging matapang siya, maging positive siya, maging bold and daring, maging porsigido, determinado na ipursu ka talaga. Na hindi siya magpapapigil kahit may pumipigil, kahit may nagre-restrict, kahit may nagbabind sa kanya, kahit may humadlang na determinado din na hadlangan. Hangad niya talaga magtagumpay na hindi siya magpapigil. Siguraduhin niya magtagumpay siya sa kabila ng may pumipigil sa kanya. So, ayan. Ano pa? Gustong sabihin sa iyo ng person mo na to na 2 of Wands. Ten of Cups. Oh my gosh. Ten of Cups and the Judgment. Klarong-klaro sa kanya kung ano yung gusto niya, no? Ang bumuo kayo ng pamilya. Alam niya talaga kung ano yung gusto niya. Yun talaga ang gusto niya. Yun ang dinidesire niya. Yun talaga ang gustong-gusto niya. Klaro sa pag iniisip niya yan, pag ginajudge niya yung situation, na kung ano yung magpapasaya sa kanya, kung sino ang gusto niya makasama sa buhay, na lubusan siya maging masaya, na tunay siya maging masaya. Ikaw yun. Ikaw yung gusto niya mapangasawa at magkaanak kayo. Habang nag-iisip yan, alam niya maging masaya siya, na tunay siyang masaya, na fulfilled and truly happy and so satisfied sa buhay. And yung makontento siya, no? At yung alam yung kontento siya sa buhay niya dahil ikaw yung kasama niya. Parang wala na siyang hanapin pang iba pag nandyan ka at yung magiging anak ninyo. Yung ganon. Pag isang pamilya na kayo, pag bumuo na kayo ng pamilya, kung gaano siya ka-happy, kung gaano siya kasaya, lalo pag nagkaanak na kayo, kung wala pa kayo anak ka. Lalo pag nagkaanak kayo, na makabuo kayo ng supling, na makabuo kayo, bunga ng pagmamahalan ninyo, ganun. Ay, parang hindi ma-explain yung saya, happiness niyan. At kung gaano siya fulfilled, satisfied, and contented in life with you and with your future children. May mga iba pa ba kukontak sa'yo? Mukhang wala. In the near future, may iba pa bang kukontak sa'yo na ipursu ka? With new person, magano.
Pwede. Pwede pa. Pwede. Pwede. Depende yan. Pag may mga magkakagusto sa'yo na porsigido talaga sila sa'yo. Ganon. Ayan. Pero, okay na ito. No? At seryoso siya sa'yo. Kunwari, pag nagsama na kayo, alam nga naman, damihan mo. Okay na yan na ganyang person na seryoso sa'yo. You're lucky, no? At porsigido siya. You're lucky na may ganyang person na porsigido, determinado, kahit na may pumipigil, kahit na may humahadlang, kahit na may humaharang sa kanya to be with you. Ano ang gusto pang sabihin sa'yo ng person mo na to na Two of Wands? Pwede din na parating. Upright pa yung Justice card. In reverse. Justice in reverse. May gumagawa ng injustice. O may gumawa ng injustice. Kung kaya natapon or nasayang or ano ba to? Upright ba to? Palak pa yan eh. Upright to. Kung kaya may gumagawa ng unfair, injustice, hindi patas. Kung kaya hindi pa kayo nakapag-umpisa. Ikaw lang daw ang nilalaman ng puso niya. At ikaw lang gusto niya magpangasawa talaga. Kasi alam niya maging masaya siya. Maging tunay na masaya siya. Pag nagsama kayo niyan, you will be truly happy. Kasi para bang talagang pinagsikapan niya, pinag-effortan niya. Lalo kung may mga blockish, no, between the two of you bago kayo pagsamahin. Talaga, alam mo yung parang sabik na sabi kayo sa isa't isa na sa wakas, para mapasabi kayo ng gano'n. Sa wakas, we are together na ganun, na wala nang blockish, magkasama na tayo at bubuo tayo ng pamilya. Parang mga ganun na, di ba, na you feel fulfilled, happy, worth it, yung effort ng person mo, worth it yung pakipaglaban ng person mo, worth it yung pagpupush ng person mo para lang may message ka, para lang magkatuluyan kayong dalawa, para lang you will end up together. Ace of Cups. Ikaw lang daw ang nasa nito, sa puso niya, pero yung nga lang may gumawa ng unfair injustice. Yung elemento. Bakit ano ba yung elemento na yun ang pumipigil sa kanya, sa person mo? May nag-send dyan na tao. Marami. Maraming tao nag-send ng elemento sa person mo. Mga defensive na mga tao. Kita niyo. Elemento. Mga angels, patayin nyo yung mga elemento na yan. Mga pinagsisent na mga tao. Kasi mga fallen angels, ano yan sila, mga fallen angels yan sila eh. Sa tingin ko, yun ang alam ko sa mga elemento. Ano yan sila, mga ginagamit yan sila ng mga tao na selfish, gahaman, mga taong, mga traidor, mga taong evil. Ginagamit yan sila, mga masamang elementals ba yan? Ginagamit, masamang elementals yan sila, yung mga sinisent na yan. Yan na yung kasama-sama lilipulin yung elemento na yan. Kasi, mga ano yun sila, masama din yan. Sama din yan sila. Yung elemento na yan. Yan namang humarang, madami pala eh. Kaya pala nahirapan yung person mo. Ay.
Ubusin at pamatay ang mga elemento na yan na harang-marang dito sa two of wands na yan, angels. Tali niya sa impyerno yan. Para hindi na makapanghalit, hindi na sila makapangharang. Ginagamit ng mga tao ng mga evil, mga witches, mga ganyan. O mga taong may mga kaibigan na elemento. Pinapalipol naman talaga ng God yung mga evil forces. Kung mabuting elemento yan, dapat alam nila yung tama sa mali, di ba? Ano ba yung mga tao na yun na nag-send ng elemento o elementals person, mga nainggit sa'yo? Nainggit sa'yo. Para bang natuturete na yung utak nila dahil sa inggit sa'yo. Parang nababaliw na dahil sa inggit sa'yo. Dahil sa kaya gusto nila hadlangan yung person mo. Na-depressed na, frustrated na, natuturete na o nasisiraan na ng ulo dahil sa inggit sa'yo. Parang nag-umpisa na masiraan ng ulo. Nag-umpisa na masiraan na ng ulo dahil sa inggit sa'yo. Tingnan mo. Tama ba yun? na manghalit sila, na adlang sila dahil sa inggit sa'yo. Maimpyerno lang yan sila. Impyerno abutin ng mga yan. Tama ba yun, Diyos? Impyerno mapupuntang kaluluwa ng mga tao na yun, na nagsisend ng mga elemento sa dito. Tama ba? Sa impyerno sila. Impyerno. O abyss. Hindi naman abyss. Malala na dun sa abyss Kasi witchcraft pa rin yung ginagawa nila Dahil sa kasakiman nila, dahil sa inggit nila, dahil sa selfishness nila. Ang gusto nila, sila lang ang masaya, sila lang ang mag-enjoy sa buhay, sila lang ang mamuhay ng payapa. Actually, hindi sila namumuhay ng payapa. Frustrated dahil sa inggit nila. Desperado na. Nag-umpisa na mabaliw dahil sa inggit nila sa iyo tama ba yun? Sinisira din nila yung sarili nila. Niruruin nila yung buhay nila, yung sarili nila, yung utak nila dahil sa inggit nila. Instead na turuan nila yung sarili nilang huwag mainggit, kinukonsinti nila yung sarili nilang mainggit. Kasi tama lang daw mainggit. Tama ba yun? Hindi talaga tama yun. At nasa Biblia yun. Huwag kang maimbot sa iyong kapwa, diba? Lalo yung mang-harm ka dahil sa inggit, ay mas worse yun. Kaya si impyerno tapo, inggit lang yan. Bakit ka manghalit? Bakit ka manghadlang? Diba? Hindi makatwirang rason yun. So ngayon, ang gagawin nila para may katwiran sila na rason, ay pwede ka nilang ibuli, bastusin ka nila. Para pag nagalit ka, ayun na yung rason nila kasi ganito yung sinabi niya sa akin. Alam pa rin ng God yan, alam pa rin ng angels yan. Yung schemes nila na yan. Yung deceit nila na yan. Madaming taong kaning. Or, yun, silang unang panahon pa, may mga tao na talagang kaning. Grabe ka, trickster yung iba. Trickster, evil. Evil na mga tao. Ano to, mga kaibigan ba nila? Ibang elemento dyan. Kaibigan ng mga tao na nag-send sa person na two of wands na yan. Mga kaibigan nila. At mukhang yan pa ang nagbibigay sa kanilang fortune, swerte. Yung mga kaibigan nilang elemento na yan. Tama. Yan ang nagbibigay sa kanila ng fortune, swerte. Tapos parang tinatraidor pa nila yung mga elemento na yan. Tinatraidor ng mga tao na yan yung elemento na mga inutusan nila, mga sinusumunan nila. Kasi yung mga tao na yan na na mga sinusunod ng mga elemento na yan,
na nakipagkaibigan sa kanila. Minsan inuuto yan sila ng mga tao na yan. Ginagamit lang sila for their selfish intention, selfish purposes. Hindi tunay na makipagkaibigan kundi gamitin yung mga elemento na yan. Ngayon, kung hindi patayin yung mga elemento na yan, sige, sumon ng sumon, utos ng utos yung mga tao na yan, doon sa mga elemento nila, na kaibigan nila. At kailangan silang tanggalin na lang. Vanish. O tali dun sa kung saan tali. Ganun talaga eh. Yung evil kasi kailangan tanggalin eh. Lipulin. Ganun naman talaga sa rule ng God eh. Sa kanyang mga yung mangkukulam mo, pinapapatay niya, di ba? Sa Biblia yan ha. Nasa Biblia yan. Kasi nasa evil forces yan, di ba? Madami nasasaktan dito na. Pero, nasa tao ang free will nga eh. Kung sige sila gawa ng masama, kaibila, choice nila yun. Gusto nila yan eh. Mang-harm eh. Tuwa pa nga sila yun. Iiyak ba yung mga tao na yan? Hindi. Yung mga nag-utos na elemento, tinatraidor pa nga nila yung mga elemento na yan eh. Pinapahamak nila. Kasi kung kunwari mahuli ng mga gagamot yan, tigok pwedeng patay ng mga manggagamot kasi merong mga manggagamot yung pinapatay nila yung mga elemento na yan, na nanalbahay sa mga tao. Hindi kasalanan ng magagamot yun. Ano niya yun eh, obligasyon niya eh. Kaya kung ayaw hatulan, ay wag gumawa ng kasamaan, kaibigan, di ba? Ganun na naman yun. So, ano pa ang gustong sabihin sa'yo ng person na to na Two of Wands? Iba ang rules ng kalangitan sa rules ng mga tao dito sa mundong to. Puro consideration kung tao. Iba sa kabilang buhay na afterlife. Kaya kukunti lang, very few yung nakapasok sa langit. Yung nakakarating sa langit. Yung kaluluwa. 5%. Di ba sabi ni Jesus Christ, a very few yung nakasumpong ng daan papunta sa langit kasi narrow yung path na yun. Yun na yung mga righteous, yung nakapunta doon. The rest, hindi. Yun na yung mga, yung iba sa purgatory na pinapanalangin yung kaluluwa, no? Pagka yun nasa impyerno na ay wala na yun. Hindi na yun wala nang pag-asang masave pa yun. Parang forever na kamatayan doon na nagdurusa pati. Hindi lang kamatayan, pagdurusa, paghihirap, pagsasuffer, gano'n. Upright ba tong 8 of Wheels? In reverse. What's with the 8 of Wheels in reverse here? Hindi na din daw tatagal yung parang pinapa-experience na yung person mo ng emotional turmoil, na nag-grief, nagdurusa, yung negative yung kanyang mindset, yung na-influensyahan niya ba yung isip ng person mo, yung emotion ng person mo, na naging emotional tong person mo, malungkot na parang puro panghinayang na walang ginagawa, na kunwari kung nag-iinom pa yan, na ganun na lang ginawa niya, recover yan siya dyan. Hindi na magtuloy-tuloy yung ginagawa nila na yan sa person mo. So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading.